Ang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. Bunuan tungkol sa Leadership Fund nakapaloob sa kanyang judicial affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Ayon kay Bunuan na alarma raw si Pangulong Bongbong Marcos nang isumbong niya noon na nababawasan ang budget para sa mga proyekto ng DPWH dahil napupunta sa mga insertions ng mga mambabatas. Ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga Tapos tumatawa yung media. Ba't kayo tatawa? Doon po sa mga binanggit. Hindi pa rin niya mahalata na pinagtatawanan na lang siya. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell. Andiyan po yung join button kung gusto niyo sumali sa ating komunidad at mapabilis at magkaroon ka ng access agad kung gusto niyo mapanood agad kung ano yung mga balita. Pumindot lang ho kayo sa join button. At syempre mamaya sa dulo ng ating video yung shoutout segment natin. Pag-usapan natin ito. Breaking news. Grabe ho. Utang ho ng Pilipinas. Utang na loob. Oo, breaking the record ho 21.48 trillion. Umarangkada na. Anak ka ng bugi, Karudi. Ibang klase ho Wala ho makaka-break sa record nito. Oo, ilang trilyon by 2027 Oo, administration, step up borrowing. Magkano? Anak ka ng bugi, Karudi. Ilang trilyon pa ba ang kasya sa bahay? Sa bahay ng mga politikong durobo. At ngayon, meron mga video rito, talagang pag-usapan natin bakit sumabog yung ilong sa galit. Bakit ho sumabog ang ilong ni Mamang Ridon? Bakit ho ba nanggalaiti at nagalit at pinuntirya si Atty. Salpanielo? Pag-usapan natin mamaya yan. At siyempre, itong banat ho, ni Sir Madarahug patungkol dito sa nangyayaring insertion or fund. Ano ba yung tinatawag nila dito? Yung pondo, yung senatorial fund ba yun? Yung lumulobo ng 24 billion. Wow, nagkakabulgara na. Dahil inutos daw ho ng Pangulo, imbis na kurakutin ng mga congressman, ibinigay na lang daw sa mga senador. Ang tanong, totoo ba na merong meron ho bang pandodorobo? Yan kasi ang katanungan paano kung halimbawa hindi inutos ng Pangulo? Ano kaya mangyayari? Alamin natin yan mamaya. Siyempre, bakit ba galit na galit itong si Boy Ilong o si Ilong Ranger sa mga Duterte? Way back ko, ilang taon na nakalipas, sinibak ho kasi yung Mamang Ilong na yan. Kaya galit na galit ho yan kay Tatay Digong. Especially Oo, ngayon, nararamdaman natin, pati si BP Sara, napunta ang galit niya. Bakit? Sinibak nga, dahil mahilig nga mag-travel, anak ka ng tipakulong. Di ba? Kaya, gigil na gigil, pati ilong lumalaki sa gigil. Mamaya, pasadahan natin yan. Simulan natin dito. Pag-uusap tungkol sa pondo. Malaki na ho ang utang. Tungkol sa pondo, sa utang. Ito, lolobo ng 200 ng 21 trillion ang utang ng Pilipinas. Ang tanong dito, kaya pa bang bayaran? Kahit kaupu-apuhan niyo hindi na ho kayang bayaran niya. Kahit kaupu-apuhan niyo may utang na ho. Kaya utang na loob. Tapusin niyo na yung termino niyo para makabawi-bawi naman. Para makabawi-bawi naman ng Pilipinas. Ng tipakulong. Kayo lang ang nakikinabang Kawawa naman yung mga kababayan natin. Nagbabayad ng tax. Tapos uutang ho kayo. Sasabihin niyo malaki na utang ng Pilipinas. Sino ba nakinabang? Di ba? Yan ang pangit sa gobyerno.
Pag may problema, makikiusap sa sambayan ng Pilipino. Agaya ng isang babae kagabi. Gusto nilang ipa-impeach at makumbik si BP Sara, sambayan ang lumalapit. Pero pag sila mandodorobo, wala ho silang pakialam sa mga Pilipino. Naalala niyo yung baha doon sa norte? Di ba? Dahil nawala yung pondo ng flood control o hindi ho na ipasok o hindi na isagawa na maayos ang flood control budget o hihingi ho ng tulong sa sambayan ng Pilipino, hihingi ng pondo sa gobyerno, panibagong gastos. Di ba? Alamin natin dito sa balitang ito, bakit daw ho? Alam naman daw ho ng Pangulo kung nangyayaring ito. Katunayan, ito ang balita. Highway sa DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang affidavit kung paano nabuo ang bilyong-bilyong pisong leadership fund na sa mga priority project ng mga senador. Eksklusibong nakakuha ang GMA News ng kopya niyan at nakatutok si Joseph Moro. Paano nabuo yung leadership fund? Paano nabuo? Bakit ho? Di inaprubahan daw ho ng Pangulo. Anong gagawin natin ngayon? Sisilipin. Ano to? Laglaga na ba? Ganon? Dahil, dahil makakasuhan o kinasuhan? Ikanta mo na lahat. Kasi kung mayroong mga leadership fund, wala naman, sabi mo, walang problema. Bakit ngayon sinisilip? Bakit ngayon nababalita? Bakit? May gustong takpan na istorya? Kamusta na ho yung kaso ni Balulong? Nakapile na ho ba? Kamusta na ho yung sinabi ng Pangulo? Yung pinsan mo, kamusta? Mukhang ito, panibagong istorya na naman ang hinain nyo sa taong bayan. Script. Script ito na may pondo para saan? 500 million. Ang tanong dito, sino-sino ba ang nasasangkot? 24 senador daw ba? Hindi kasi merong ho nga nagsasalita. Tila baga malinis ang mamang ito. Kilalanin natin sa susunod na video. Tuloy mo. Para umano sa mga priority project ng mga senador. Eksklusibong nakakuha ang GMA News ng kopya niyan at nakatutok si Joseph Moro. Ang ibinulgar ng dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan tungkol sa Leadership Fund nakapaloob sa kanyang judicial affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Ayon kay Bonoan na alarma raw si Pangulong Bongbong Marcos nang isumbong niya noon na nababawasan ang budget para sa mga proyekto ng DPWH dahil napupunta sa mga insertions ng mga mambabatas. Yun na. Naalarma ho ang DPWH dahil napupunta lang sa magnanakaw, sa dorobo, sa Kongreso. Ngayon sinumbong niya dito sa Pangulo. Anong ginawa ng Pangulo? Tingnan natin. Kaya iniutos ng Pangulo na siguraduhing equitable o makatarungan ang paglalaan ng pondo sa lahat ng rehiyon. At dito nabuo ang Senate Leadership Fund para hiwalay na mapondohan ang mga priority infrastructure projects ng mga senador. Yun naman pala. Anong kine-question nyo? Di Pangulo rin naman pala ang nagutos. Ano problema? Ito, isang malaking problema. Kung paano gagamitin itong leadership fund. Kasi kung halimbawa, i-allocate ito sa gusto nila, wala naman hong problema eh. Ang problema, kung meron hubang mangyayaring, tapyasan natin ng 25%, 10% sa'yo para sa akin, ganun, doon nagkakaroon ng problema. Diba? Kung halimbawa naman po, okay dito sa Pangulo, dahil ayaw niya maubos sa mga crocodile dundee dyan sa Kongreso, inilipat niya dito sa mga senador, leadership, para mag-allocate sila kung saan gusto nyo i-allocate yung 500 million, walang problema. So ano nagiging problema? Panibagong kwento ho ito. Ito ay magtatakip sa issue ni Balulong. Sabi ni Aling Ledesma yan kasi natatakpan na ho. Marami na hong kwento. Hanggang ngayon, yung kaso, wala pa rin. Hindi pa rin umaandar. Tama? Wala pa rin yung kwento na kinasuhan na. Wala pa rin ang kwento na ihaharap na ho sa ombudsman. At wala pa rin pagpapaaresto.
Kwento nyo sa pagong, baka magkaintindihan kayo. Sa kwentong ito, lumalabas, panibagong script. Tuloy Sabi mo. ni Bunoan, alam daw ng gabinete ng Pangulo na doon kinukuha ang pampondo sa mga proyekto ng mga senador. Oh. May hanggang 24 billion pesos ang Senate Leadership Fund kada taon. Walang itinakdang halaga kung magkano ang mailalaan kada senador dahil nasa discretion na raw ito ng nakaupong Senate President. Pero Ayan na, ha? Eh, bakit ito umaalma? Ito si Subiri. Ha? Alam ni Bunuan. Sinabi ng Pangulo, bakit itinatanggi? Ngayon, baka maya, nakakuha. At hindi nabuo yung 500 million na dapat i-allocate niya kung saan man niya gustong i-allocate. Baka may ganun. Kaya, wala naman daw natatanggap. Todo dinay ang mama. Diba? Ngayon, ito. May paliwanag dito. Simpleng paliwanag lang naman ito. Gusto niyo ba ituloy natin? O tuloy. hindi bababa sa 500 million pesos ang sa bawat senador at ang Senate President at Chairman ng mga major committees mapaglalaanan ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Saan napunta? Migs, kung nagtatanong ho ang taong bayan, bakit tinatanggi nyo? Si Bunuan nagsasabi, siya nakakaalam dito. Ngayon, pag sinabi ng Pangulo, alam ko yan, yari ka. Diba? Hindi mo maitatanggi kasi ang Pangulo pa nag-utos Bukauhan na ito. Laglaga na ika nga. Hindi ito moro-moro Oo, kinakanta na ho isa-isa. Ngayon, ito, akit natin to. Lagyan ko lang ng konting malisya para Yan. mag-isip kayo, ha? Yan. Ito yun. Sabi ni Bunuan, yung 24 billion daw na leadership fund Yan. ng Senado, ang kausap daw nila dyan, si Senator Subiri. Naku, Dahil siya yung presidente noon, yung Senate President. Ang tanong, meron bang agam-agam na si Subiri ay boboto for acquittal? Yan ang hindi natin alam. Nilalagyan na. Tinataniman na. Ha? Para pag magkamali, kulong na. Pwede, ha? Yun ba yun, ha? Secretary Bunuan? Pero hindi yun yung ano ko Secretary Bunuan, kung kausap mo si Senator Subiri sa ganyan, sino ang kausap mo sa Malacanang? Ayun na Di ba? yun. Kasi posible... Sir Madarahug, nabalita na ho, na talaga hong utos na rin, utos na rin ng Pangulo na dito ay bahagi itong leadership fund na 500 million kada senador o yung 24 billion, tama ba? Sarap, paldo. Diba? Ngayon, lumalabas dito, sabi ni Sir, parang tatanong naman na, para pag halimbawa bumoto sa acquittal, diretso sa oblo. Kamusta naman ho, Sir Madarahug yung pinsan? Hanggang ngayon, blanco. Wala tayong nakikitang improvement o progress patungkol sa kaso o sinampa ba o gawa-gawang kwento. Naman, hihingi ang mga congressman, hihingi ang mga senador, tapos hindi hihingi yung nandoon sa taas. Ayun. Imposible naman yun. Lahat ng mga politiko alam yung hatagan dyan. Alam na may komisyon yan. Alam na may kumikita dyan. Alangan hindi sila sumalok doon sa balon na napakalalim na trilyon ang halaga. Imposible naman yun. Unang-una, Secretary Bunuan, nandoon ka nang binabalangkas yung budget dahil nga maraming kontrobersiya. Pinatawag ka sa Malacanang, kayo nila Pangandaman, nag-usap-usap kayo doon. Nako, Diba kung anong gagawin nyo dahil maraming tanong, maraming question. Unang question doon, bakit mas malaki ang budget ng DPWH sa education sector? Yan, diyan na papasok yung kwento na yan. So bakit nga, di ba, ano ang priority? Siyempre, sabi nung magagaling dyan, dapat prioridad ang edukasyon. Kailangan natin yan kasi nahuhuli na tayo sa technology. Mas binigyan niya ng binigyan ng pabor itong infra. Siyempre, doon mas madaling kumita. Doon mas madaling magnakaw. Doon mas madaling maggawa ng kwento na may project, pero ghost project pala. Di ba?
Simple lang yun eh. Di ba yung mga katanungan kung paano mapapabilis ang pagnanakaw, sabi ni Aling Ledesma, di sa DPWH nyo ilagay. O kagaya sa Bustos, Bulacan, kamusta naman ho ang lagay dyan? Binabaha pero walang proyektong nakita. Kamusta ho yung Hagunoy, Bulacan? Paumbong, Bulacan? Binabaha ho pero wala hong nakitang proyekto. Kamusta naman kayo, mga magnanakaw? Ngayon mapunta tayo dito sa issue. Bakit ba galit na galit itong si Boy Ilong? Sobrang galit nito sa mga Duterte. Dahil ba sinibakan ni Tatay Digong noon? Kaya bumabawi ka ngayon? Nagtatanong lang ho si Aling Ledesma. Pero bago natin ipasok yan, yung bakbakan ho yung prosecution at itong depensa, nabigyan ho yan ng pansin nito ni Atty. Respicio. Alamin natin ang kanyang komento rito kung ano at bibigyan natin ng magandang pahapyaw. Kailangan nyo pa rin patunayan na inutos and then inutos na nakawin at nanakaw talaga. Yun po talaga ang kailangan yung establish. Wala po kayong in-establish na ngayon. And besides, yung pag-utos po na ibigay yung pera sa ibang tao, inherent po yan sa principal. Ang principal po natin yung head of agency. Nanggaling po sa kanyang authority na ibigay sa isang tao yung authority na humawak ng pera. Just the same, since sa kanya nag-spring yung authority na humawak ng pera yung isang disbursing officer, pwede rin manggaling sa kanya yung same authority na ilipat yung paghawak ng pera. So pwedeng gawin niya yun formally or not formally. Titignan natin sa testimonya soon ng mga hostile witnesses na kukunin nila na special disbursing officer. Pero mga witnesses, you're on the right direction kung tinuturo ninyo si VP Sara Duterte na siyang nag-utos pero hindi pa po sapat. Dapat may utos na nakawin talaga at merong proof na ninakaw talaga. Yan po ay wala ngayon. Kaya nagre-resort sa innuendos itong si Madam Prosecutor Lorna Capunan na ini-spoiled naman at tinotolerate ng presiding officer at pati ng defense. Hindi na sila nag-object. Sa pool. So, anong nangyari dyan? Makatarungan po ba? Ang nangyari dyan sa usapin na yan, hanggang ngayon wala pa ho silang napapatunayan. Hanggang ngayon puro kwentong kutsero, puro kwentong barbero, ubos ang kaba ng bayan. 'Di ba? Wala naman ho silang mapatunayan na inutos ni BP Sara, ito dalhin mo to doon kay Juan Luna. O itong amount na ito dalhin mo doon kay Andres Bonifacio. Wala ho silang malocate ng mga lugar-lugar. Itong mga kwento na ito. Kaya kung makikita nyo, itong halin na ito, kung napanood nyo kagabi yung video natin, makikita nyo, isa ho siya. Oo, may picture ho sila ni Bakekang, Katabi niya si Bakekang. Pa-picture ho sila. Ngayon, lumalabas dito? O, di tao rin ito ni Bakekang. Alam mo kung ano talaga ang punteriya. Ang punteriya dito sa kwentong ito, Duterte lang talaga. Kailangan nilang magawa ng kwento, kailangan nilang ma-convict si BP Sara. Pero hanggang ngayon, wala ho. Hanggang ngayon, wala silang nabubuong 16 para ma-convict si BP Sara. Acquittal, malamang sa malamang, pasado. Oo, kasi tingnan mo, kung halimbawa, ang tanong dito, kung wala bang 16 na boto at wala ring siyam na boto para sa acquittal, ano ang magiging desisyon? Tanong natin para mas maganda, alam natin pero ipasok muna natin itong usapin na bakit ba galit na galit itong si Ilong Ranger nung panahon. Ngayon kasi bakit noon sinibak pala ito dahil sa kung ano-anong mga, alam mo yun, kung ano-anong mga travel. At buti na lang sinibak ito ni Tatay Digong dahil membro daw pala ito, di umano, ng mga taga-bundok. Bagay, hindi mapagkakaila. Yung mukha, yung ilong, mukhang, tinira. Yung ilong, namamaga sa galit. Pasok natin ito, Doon, napikon. Bakit daw? Nakita ko lang to kanina eh. Ewan ko kung kailan to. Panoorin nyo. Iyak, ramdam ko yung Nagdadrama siya, binghati, tingnan nyo. ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga Tapos tumatawa yung media. Ba't kaya tatawa?
doon po sa mga binanggit Hindi pa rin niya mahalata na pinagtatawanan na lang siya. Yung mga pinagsasabi niya. Walang naniniwala sa'yo. Kayo-kayo na lang. Pinagtatawanan na kayo. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga pinagsasabi niyo absurd. Di ba? Talagang, syempre yung sasabihin niyo, pabor sa inyo. Di ba? Ang hilig nyo nga ng mga side comments, name calling. Di ba? Kasi wala kayong ebidensya. Romdom ko yung hinagpis. Ulol. Bakit ikaw yung naghihinagpis? Sayang ang bayot. Paul, di ba? Yan ang sinasabi natin. Ha? Nagdidilir yung ilong ni Ridon. Anyway, bakit ba? Kaya naman pala ito. May papakita ko nga. Itong video na ito. Noong mga panahon, na ito sinibak kasi ito. Ipasok muna natin itong paano ba ito? Kung walang 16 na boto para sa conviction, halimbawa, 15 lang ang bumoto at 8 not guilty, anong kalalabasin nito? O may absent, o absent kaya hindi umabot ng 16, ang guilty, hindi makukonvict si BP Sara. Ayon mismo sa Senate impeachment rule, kung walang article na makuha ng 2/3 vote ng lahat ng membro ng judgment o membro, judgment o acquittal, wala. Pero ano mangyayari? Pero paano kung walang siyam na acquittal votes? Hindi kailangan magkaroon ng siyam na acquittal votes para ma-acquit. Ang mahalaga, hindi umabot sa 16. Aray ko! Paano na yan? Ay, nako. Paano na? Nagtatanong lang ho kami. Kung hindi naman pala umabot ng 16, wala rin kukunin boto na acquittal na siyam. Sumatotal, kung 13 sila, tapos ang kwento. Kaya naman pala nagmamadali sila kahapon, no? Ang dami nila, todo bira kay BP Sara, paninira, siraan. Eto, ilalabas namin yung baho mo. Kaya pala galit na galit ka. Pero bago natin, tingnan muna natin yung patutsada niya. May patutsada siya. Ay, wag na, no? Kasi alam na natin, sumasabog yung ilong nun eh. Sa galit, yung gumagano yung ilong nun eh. Kaya siya sinabak. Ito, panoorin nyo. Sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners na ahensya na sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa Yan! ang pondo ng gobyerno. Nakibalita tayo kay Rosalie Cos. Dahil sa pondo ng gobyerno. Kaya naman pala sinibak ni Tatay Digong. Tuloy, Tatay! Si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Tingnan yung mukha niya. Diba? Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto. Subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to Parin except that you had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. Grabe, 7 times ka nag-travel. Sa isang buwan, 7 times? Paldo! Laka ng tipaklong ka, kaya ka pala dapat sibakin eh. Tapos magagalit ka, bakit ka sinibak? Ganun ba yun? Gigil ka, gigil yan! Bakit siya sinibak? Diba? Sino ba naman hindi magagalit? Isa kang public servant, tapos ubusin mo yung kaba ng bayan. Alam mo na may mga Duterte, ayaw niya na magnanakaw. Gigil yan sa mga dorobo. Ngayon, palalabasin nyo yung istorya na ang magnanakaw si BP Sara. Wow! Gawa-gawa, kwento nyo lang yan. Nakakagigil yung mga kwento nila, no? Si BP Sara daw, may nilustay. Si Vice President daw, naglustay ng 125 million. Anong tipaklong kayo? Yung mali-maleta na kwento sa inyo. Amusta naman ho? Diba? Sayang ang bayot. Ay nako, maliwanag
wala ho mangyayaring conviction dahil hindi pa sila nakakakuha ng 16 na boto hanggang bulok na 13 na lang sila. Anyway, kung ganyan talaga ang lalabas sa tawas, paninira na lang talaga ang ginagawa nila. Ganon ang nangyayari. Siraan ang siraan, ipaniwala sa taong bayan na itong si Vice President ay magnanakaw, merong nilustay, merong malaking perang ninakaw sa kaban ng bayan, doon lang sila babawi. Pero ang taong bayan, hindi ho naniniwala sa kanila. Maniniwala ka ba sila ho yung binabanggit ni Saldico? Sino ba si Saldico? Sino ba yung nagsalita? Si Saldico at si Balulong nagsalita, di ba? Kailangan wag maipakulong itong si Martin dahil pag si Martin ay mapakulong nila, yari sila. Ikakanta sila nito. 'Di ba? Yun lang ho ang lumalabas sa usapin nito. Kaya ginagawa nila ng paraan ilihis ang usapin Ngayon, ang kwento naman nila kay Senador Alan at kay Senador Pia. Meron daw malaking pera. Dito na parang, ano ba sabi nito? Hindi po buaya. Ano daw? Hindi daw buaya sino? Iba pala to. Anak ka ng toko. May ibang kwento na naman ito. Gusto nating meron na bibigay sa inyong Hindi raw siya buaya. Ano may tatawag daw sa kanya? Kayo ho. Kayo ho ang humusga. Dahil ang mama ho, ang babae daw ho ay hindi ho buaya. Ayan hindi po buaya ang congresswoman ng 2nd District. Hindi naman daw buaya. Tatanggol niya sarili niya. Pero ang alam ng taong bayan, super buaya. Alam ng tao, mas malala. Bakit? Bakit binaha yung lugar? Diba? Papatikusin niya ng taong taga Batangas. Nadamay yung mga taga Batangas Yung Mabini, binaha. Oo. Bakit binaha ang Mabini? Nagtatanong ho yung mga taga 2nd District. Diba? Naku, kwento nyo sa unggo yan. Baka maniwala pa sila. Pero kayo, ipagtatanggol yung sarili nyo. Alam naman ho ng taong bayan kung sino ho ang magnanakaw. Sino ho ang nakinabang ng dahil kay Speaker. Baha! Umapaw! Ano ka ng bugi ka, Karudi? Nang dahil kay Speaker! Ngayon, wala ho sa kanilang nangangamusta kay Speaker. Paano? Hawak sila. Hawak sila! Nino? Dahil pag lumapit sila dahil kay Speaker, baka din gawan sila ng kwento. 'Di ba? Kamusta naman ho? Binabati niyo ba si Speaker ngayon? Kinakamusta niyo ba si Speaker ngayon? Meron ho bang sumisimpatya kay Speaker ngayon? Ano ho ang sabi ni Speaker sa inyo ngayon? Kamusta? Tinuring ko kayong mga kaibigan. Tinuring ko kayong mga kaibigan. Hindi nyo ako makamusta. Nang dahil kay Sticker. Di ba? Anyway, kung meron ho kayong nagustuhan sa ating komentaryo, sa ating reaction, dito sa nangyayaring mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, ay maaari ho kayong, yan ho yung comment section. At kung gusto nyo mauna lagi sa ating mga video, meron dyan join button. Sumali ka na sa ating komunidad. Parami na ho tayo ng parami. At siyempre, kailangan ko ma-shoutout kayo lagi. Ito yung shoutout segment natin. Kailangan nating mabasa. Pero damihan nyo yung pagkomento nyo kasi ang problema po, natatabunan na natatabunan. Hindi ko na ho mabasa lahat. Kaya mag-comment ho kayo na mag-comment. Kahit mga 3 comment. Mula kay Eli Sir Poloy, shout out po Sir Cheryl Octaviano, shout out po Leticia Lugmao, shout out po Dante Bartolaba, shout out po sa iyo Ramon
Ramon Madrid, shout out po sa iyo ha. Dante Bartolaba again. O, yun ang sinasabi ko sa inyo. Rosita Nuwas, shout out po. Corpse, Vid South, shout out po sa inyo. Maxi Trazo, Felsin Lugon, Rudy De Jesus, Ma'am Amira, Timberlake, special mention ka ma'am sa akin. Maria Santos, yun pag may nakikita kayong star, yan yung nakasali sa ating komunidad. Mura lang po yan, baka gusto nyo pumindot-pindot. Kay Ma'am Susan Bigar. Susan Bigar again, di ba? Sabi yun ang sinasabi ko nga sa inyo. Kung kayo magko-comment, sabihin nyo yung gusto, masya-shoutout po talaga kayo kaysa hindi ho kayo nagko-comment. Mula kay Ponciano Villamor, shoutout po sa iyo, Sir John Carl Padillon, shoutout po Ma'am Pasita, special mention ka sa akin Santos Melitan Jr., shoutout po Aida Fortes Friend Villano, shoutout po sa iyo dalawa, si Ma'am Aida, shoutout po sa iyo. Real Abroad, shoutout po sa iyo, Sir Lawrence Lawrence Ortega. Susan Cuelo, ayun shoutout po sa iyo Idel Villoso, Ma'am Nusan, Ma'am Malu, Survivor Mix Vlog. Lawrence again, Lawrence Ortega. Yun sinasabi ko, di ba? Ayan Renato Gabriel, Kent Sarsinas. Kent Sarsinas, shoutout po Ruel. Ruel, nakatatlo si Ruel, shoutout po sa inyo Arnold Maloloy. Perman Sul. Ang dami ni Sir Ruel, mga 10 ito. Shoutout Sir Ruel. Ma'am Haiku Kurosawa, ng Japan. Shoutout sa iyo, ma'am. Tarcelo Mondido, shoutout sir. Rosito Page. Nenet Bella. Darlene Narvino, shoutout po sa iyo, Rico Odi. Si Ma'am Pasita again, shoutout sa iyo, ma'am. Rica Domignon. Nelson Gatsusang. Ping Kuatan. Shoutout po sa iyo, Antonio Ahat. Shoutout po sa iyo. Lebia Insugay. Shoutout po sa iyo, Marlon Mopas. Sino pa? Pedro Garcia. Jet Velasco. Rafael Arciaga, shoutout po sa inyo. Jet Velasco again, di ba? Cesar Santos, Ruby Mutal, Mutya, Donatella, Sharp Observer, shoutout po Zozimo, Ice Cube, yan, shoutout sa iyo Aileen Lumnos, si Ma'am Amara again, Timberlake, special mention ka, ma'am. Gina Aguirre, si Ma'am Gina ito. Kikuman Vital, shoutout po sa iyo. Virgilio Di Castro, Emmy, Willie Morden, Papap 239, shoutout po sa iyo, Helen Dalanta, shoutout po, hanggang sa muli, kung umabot ka sa video natin yan, tignan niyo yung mga magnanakaw, nagtuturo-turuan hanggang sa muli huwag niyo kalimutan ang aking paglalambing naman sa inyo, paki-like, share, at like niyo yung video natin. At kung bago ka pa lang, andyan po yung subscribe button, pumindot ka na, i-bell all nyo, subscribe, pindutin nyo yung bell, at i-all nyo po para araw-araw kayong may video mula sa atin. Hanggang sa muli, bye-bye!